2:00 ng hapon, nagmamaneho si Marco Ramirez sa kanyang makintab na Ferrari. Ang araw ay naglalaro sa mga salamin ng kanyang sasakyan. Nakaupo siya ng maayos, puno ng tiwala, dahil kakatapos lamang ng isang matagumpay na meeting. Yes, nakapag-close tayo ng deal, sabi niya sa kanyang sarili habang tumatawag sa kanyang assistant. Magandang araw, sir. Opo, kasama na ang mga terms ng kontrata. Siguradong makikinabang tayo dito, sagot ng assistant. Puno ito ng sigla. Si Marco ay nakangiti. Umaasa sa magandang kinabukasan para sa kanyang kumpanya. Ngunit habang abala siya sa tawag, napansin niyang biglang huminto ang trapiko. Habang si Ethan naman ay nasiraan sa kalagitnaan ng kanyang biyahe. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang tunog. Ano na naman to? Tanong niya sa sarili habang nagmamasid sa kanyang motor. Mabilis na nagkunot ang kanyang noo at sinubukan niyang suriin ang makina. Wrong timing naman to. Minamalas nga naman. Bulong niya. Medyo nag-aalala. Tinulak niya ang motor sa gilid ng daan. Umaasa na makakahanap siya ng solusyon bago pa man dumami ang sasakyan sa paligid. Ngunit bago pa man siya makapagsimula sa pag-aayos, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa likuran. Hoy! Hoy, bilisan mo nga dyan! Huwag kang humarang-harang sa daraanan kung hayop ka! Mabilis na napalingon si Ethan at nakita ang isang mamahaling kotse na bumabagtas na tila naiinip sa kanyang pagkakaabala. Napakunot ang noo ni Ethan sa lalaking arugante sa loob ng kotse. Pasensya na bro, bigla kasing nagloko ang motor ko eh. Ang yabang naman nitong taong to. Kung marahin ako wagas. Wala akong pakialam. Umalis ka na nga sa daan. Nagpatuloy ang lalaki. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Hindi mo ba nakikita kung gaano kamahal itong kotse ko? Kumpara dyan sa motor mo ha? Matuto kang lumugar ha? Nag-init ang ulo ni Ethan sa tono ng estranghero. Ingat-ingat lang sa pagmamataas mo bro. Baka isang araw, bigla ka na lang bumagsak sa lupa. Aniya, unti-unting umaakyat ang kanyang inis. Sino ka ba sa inaakala mo ha? Akala mo ba matatakot ako? Hindi mo ata kilala kung sino ang kaharap mo eh. Tila wala ng hangganan ang kayabangan ng lalaki. Pwes, let me introduce myself to you. I am Marco Ramirez, the CEO of Ramirez Industries. Isa lang naman sa pinakamayamang tao sa lugar na ito. Mayabang na pagpapakilala nito sa sarili. Gustong matawa ni Ethan dahil alam niya na wala sa kalingkingan ng kumpanya niya ang kayamanan ng mga Ramirez. Mukhang siya ang hindi kilala ng lalaking ito. Baka nga sa susunod na mga araw, ay ito pa ang humingi ng tulong sa kanya pag nagkataon. Pasensya na, ako kilala ko ang kumpanya nyo, at ngayon ay kilala ko na rin kung anong klaseng CEO kayo. Sarkastikong sabi niya. Gusto mang suntokin ni Marco si Ethan, ay hindi niya magawa, dahil maraming mga tao ang nakatingin sa kanya, na alam niyang kilala siya. Ayaw niyang masira ang imahe niya dahil lang sa lintek na rider na ito. Pagdating ni Marco sa kanyang opisina, naggangalit ang kanyang kalooban. Nakaupo siya sa kanyang marangyang upuan. Ngunit tila hindi niya maalis ang galit na nararamdaman kanina sa insidente sa kalsada. Napakawalang modo ng hayop na yon. Akala niya kung sino siya magsalita. Bulong niya sa sarili habang tinitignan ang mga papeles sa kanyang mesa. Baka hindi ko na makayanan kung magkikita ulit kami. Ipagdasal niya dahil baka hindi na ako makapagtimpi pa sa kanya. Muli niyang naalala ang mga salita ni Ethan na tila sumabog sa kanyang utak. Baka isang araw bigla ka na lamang bumagsak sa lupa. Ang mga ito ay nakapasok sa kanyang isipan. Nagdudulot ng pangamba na hindi niya matanggap. Damit, sabi niya sa kanyang sarili at tinawag ang kanyang sekretary. Ihanda mo ang iced coffee ko. Kailangan kong magpalamig ng ulo. Right away, sir. Sagot ng kanyang sekretary na tila naiinip na sa kanya. Nakita nito ang kanyang tensyon nang bumalik ang sekretary na may dalang iced coffee. Hinawakan ni Marco ang baso at uminom. Sir, may nag-aantay na meeting sa conference room. Paalala ng sekretary. Kailangan mo na ring makipag-usap sa mga investors. Napatingin naman siya sa sekretary niya.
Muntikan niya nang makalimutan ang meeting with investors. Ngunit mas nangibabaw naman ang pagkainis niya sa mga oras na iyon. I'm not in the mood, sagot ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pagkaasar. Sir, hindi natin pwedeng ipagpaliban ang meeting, matyagang sabi ng sekretary. Mahalaga ang mga investors na ito. Sila ang nagsusustento sa kumpanya natin. Kung hindi tayo makikipag-usap, baka mawala sila. Napakunot ang noo ni Marco. Ang kanyang galit ay muling bumangon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako handa. Bigyan mo lang ako ng ilang minuto para makapagpahinga. Alam ko sir, pero kung talagang importante sa iyo ang kumpanya, kailangan nating harapin ito, sagot ng sekretary niya. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Minsan kailangan nating ilagay ang ating personal na damdamin sa tabi, lalo na sa oras ng negosyo. At talagang pinapangunahan mo pa talaga ako ha? Naiirit ang tanong niya. Hindi naman po sir, sinasabi ko lang po kung ano ang sa tingin ko ay nakakabuti sa kumpanya. Naiinis na si Marco sa sinasabi ng sekretary niya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang may katotohanan ang kanyang mga salita. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ko ng panahon para kumalma. Kung hindi, baka sila pa ang mapagbuntangan ko ng galit. Aniya, umiinom muli ng kape. Samantala, nasa conference room naman ang mga investors. Nakaupo na sila ng ilang minuto. Ngunit ang hangin sa silid ay tila puno ng tensyon. Si Mr. Santos, ang pinuno ng grupo, ay tumayo sa kanyang pwesto. Napakagatlabi na lamang habang nag-aantay. Teka, ano bang nangyayari? Kanina pa kami naghihintay dito ah. Sigaw niya. Ang boses ay nag-uumapaw sa inis. Hindi na nakapagpigil pa ang sekretary ni Marco na pumasok sa conference room. Mr. Santos, pasensya na po. Humingi po siya ng oras para makapagpahinga dahil wala pa po siya sa mood na makipag-usap sa ngayon. Nagpapalamig lang po ng ulo. Sabi nito, tila nag-aalok ng paliwanag. Ano? Nagpapalamig ng ulo? Nagtatakang tanong ni Mr. Santos. Ang mga mata niya ay nag-aalab sa galit. Wala tayong pakialam sa mood niya. Business is business. At hindi niya dapat kami damay sa mga personal na issue niya. Tumingin ang iba pang mga investors kay Mr. Santos. Nagsimula na ring magduda. Tama ka Mr. Santos. Hindi tayo narito para makipagtaasan ng ihi. Kung hindi siya handa, bakit pa siya naging CEO? Sang-ayon ng isa sa kanila. Habang nag-uusap ang mga investors, ang tensyon ay nagiging mas mabigat. Dapat nating isipin kung karapat-dapat pa tayong mag-invest pa dito. Sabi ng isa pa, ang mukha niya ay puno ng pag-aalinlangan. Kung ganito ang ugali ng CEO, anong klaseng kumpanya ang pinapasukan natin? Si Mr. Santos, hindi na mapigil ang kanyang emosyon. At ito ay nagdesisyon. Sa tingin ko, panahon na para isipin ang withdrawal ng investments natin. Hindi ito karapat-dapat sa panahon at pera natin. Aniya, nagiging determinado. Ang ibang investors ay nagkatinginan na lamang. Naguguluhan sa desisyon ni Mr. Santos. Talaga bang isasakripisyo ang ating investments dahil lamang sa mood ng isang tao? Tanong ng isa. Kung hindi siya seryoso sa negosyo, paano tayo magiging seryoso sa kanya? Muling idinagdag ni Mr. Santos. Ang boses niya ay matatag. Samantalang nagaganap ang mga pag-uusap na ito, pumasok si Marco sa conference room. Nakakunot ang noo. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Ang kanyang presensya ay tila nagdulot ng katahimikan sa silid. Ngunit ang tensyon ay naroroon pa rin. Mr. Ramirez, mukhang marami na kaming oras na naubos dito ah. At mukhang wala tayong ibang choice kung hindi ang mag-withdraw ng investments namin. Sagot ni Mr. Santos. Ang tono niya ay nagiging mas malamig. What? Nagulat si Marco. Ang kanyang galit ay muling bumalik. Bakit? Dahil lang sa nalita ko? Wala kaming pakialam sa mood mo, Mr. Ramirez. Ang gusto lang naman namin ay isang leader na may integridad at professionalism. Sagot ni Mr. Santos. Ang tono ay puno ng assertiveness. Habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng investors, unti-unting umiral ang katotohanan kay Marco. Hindi ko dapat hinayaan ang mga personal na issue ko na makaapekto sa negosyo. Sabi niya sa sarili. Nag-aalala,
na ang mga desisyon niya ay nagdudulot ng mas malaking problema sa kumpanya. Kung ayaw yung makipagtransaksyon, sige, wag na. Pero wala kayong ibang makikita na kasing ganda ng oportunidad dito. Sigaw niya. Kahit nasa loob niya, alam niyang mali ang kanyang mga salitang iyon. Sa tingin mo magiging ganyan ang pananaw namin? Nagkakamali ka, Mr. Ramirez. Sagot ni Mr. Santos. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Kung wala kang may papakitang professionalism, kukunin namin ang lahat ng investment na meron kami dito. Pumailan lang ang katahimikan. Ngunit sa likod ng galit ni Mr. Santos, may hangin ng pagdududa ang unti-unting bumabalot sa mga investors. Tumayo si Marco at nag-isip. Alam kong may mga pagkukulang ako. Simulang wika niya. Ang tono ay nagiging mas malambot. Ngunit handa akong makinig at magbago. Maharing kailanganin mo ng pagbabago. Pero hindi lang salita. Sagot ng isa sa mga investors. Ang tinig ay puno ng pagdududa. Kailangan namin ng konkretong hakbang. Nagpupumigla si Marco. Ngunit sa kabila ng kanyang pride, alam niyang kailangan niyang ipakita ang tunay na layunin ng kumpanya. Ipinapangako ko na maglalagay ako ng mas maraming oras para sa inyong lahat. Hindi ko hayaang masayang ang mga pinagsamahan natin. Ngunit ang tanong ay, sapat na ba ang kanyang mga pangako upang maibalik ang tiwala ng mga investors? Si Mr. Santos ay nanatiling hindi nagpipigil. At sa likod ng kanyang galit, nagpasya si Marco na hindi na siya makikialam. I will withdraw my investments as soon as possible. Gusto mo talagang mag-withdraw? Sige, sagot ni Marco. Ang tinig ay puno ng pride. Walang pipigil sa'yo. Manatili ang gustong manatili. Dagdag pa niya. Sa desisyong iyon, hindi kailanman tinanggap ni Marco na isang kawalan si Mr. Santos sa kumpanya. Paglipas ng ilang araw, isang hapon, pumasok sa opisina ni Marco si Jan, ang matagal na niyang kaibigan. Agad niyang nakita ang pagkabalisa sa mukha ni Marco. Alam ni Jan na may nangyaring hindi maganda sa kumpanya, kaya't nagdesisyon siyang bisitahin ito para kamustahin. Pre, kamusta? Tanong ni Jan, na may nag-aalalang tono. Hindi kaagad nakasagot si Marco. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad-lakad sa opisina. Mukha nitong puno ng inis. I don't know. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kumpanya ko. Sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng galit. Bumagsak ang benta. 20% na lang ngayong buwan. At sino ang dapat sisihin? Ang mga empleyado ko? Ha? Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Jan, habang naguguluhan. Yung mga nasa production at marketing. Pati na rin yung mga investors. Galit na sagot ni Marco. Kahit anong gawin ko, parang hindi ko na sila mapipigil. Si Mr. Santos nag-withdraw na ng investments nila. Tapos may plano pa ata yung iba. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nagpumigla si Jan. Alam niyang hindi ito ang tamang paraan para ayusin ang mga problema. Marco, teka lang. Sabi ni Jan. Sinusubukan kalmaduhin ng kaibigan. Hindi mo pwedeng isisilang sa iba. Pati ikaw, baka may pagkukulang ka rin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Ang mukha ay puno ng inis. Ngunit bago pa makapagsalita si Jan, pumasok ang sekretary ni Marco sa kwarto. Sir, pasensya na po pero kailangan ko pong ipaalala na may isang mahalagang bagay na hindi niyo po na-address. Nagulat si Marco at tinanong ang sekretary. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang mga investors po, di ba po, dahil sa hindi niyo po pagbibigay ng atensyon sa huling meeting niyo kay Mr. Santos, nagalit po siya at nag-withdraw ng investments. At may mga balita po kami na baka pati yung iba ay mag-withdraw na rin daw po. Dahil sa ugali niyo, hindi po namin kayang pabayaan to, sabi ng sekretary na medyo nag-aalala na rin. Tinutok ni Marco ang mata kay Jan at ramdam niyang may punto si Jan. Pare, wala na bang ibang magagawa? Tanong ni Marco. Ang galit ay nagiging panghihinayang na rin. Marco, sabi ni Jan na medyo mabigat ang loob. Hindi mo pwedeng isisi lahat sa iba. Hindi lang silang may pagkukulang. Kung ayaw mong mawala ng investors, kailangan mong baguhin ang pananaw mo. Hindi maganda yung ganito, yung puro galit na lamang. Kailangan mong makipagtulungan sa mga tao mo at ayusin yung relasyon mo sa mga investors. Tumahimik si Marco at napatigil.
Ang galit ay nagsimulang magbago ng anyo sa kanyang isipan. Napansin niya ang mga salita ng sekretary at pati na rin itong si Jan. Ang problema pala ay hindi lang sa mga tao sa paligid niya, kung hindi sa kanyang sariling mga desisyon at ugali. Tinutok ni Jan ang kanyang mga mata kay Marco at napansin niyang nag-iba na nga ng tuluyan ng ugali ni Marco. Simula noong na-reject ng dating nobya nito ang marriage proposal niya at ipinagpalit pa siya sa iba. Pare, hindi lang ang negosyo mo ang may problema, sabi ni Jan. Ang tono ay mahinahon, ngunit ito ay seryoso. Alam mong may problema ka. Pare, sagot ni Jan. Hindi mo na kailangang ikwento. Alam ko na nagsimula yan pagkatapos ng rejected proposal mo kay Kara. Hindi ko naman siya sinisisi pero ang totoo, nasaktan ka at ngayon parang inuubos mo ang galit mo sa ibang tao. Tahimik na tumayo si Marco at naglakad-lakad pa. Hindi kayang tanggapin ang mga salita ni Jan. Masyadong mataas ang pride niya at ayaw niyang aminin na ang nangyari kay Kara ang ugat ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano kong harapin ang lahat ng ito, Jan. Sabi niya, ang boses ay puno ng hinagpis. Hindi ko pa ata matanggap. Natihanggan niya ako. Tapos ngayon, ang dami ng problema sa kumpanya. Kasi inayaan mong makaapekto ito sa'yo at pati na rin sa kumpanya mo. Si Jan ay lumapit kay Marco na nakaharap pa rin sa bintana at malumanay na nagsalita. Pare, hindi mo pwedeng gawing dahilan ng sakit na nararamdaman mo para manakit ng iba. Hindi dahil sinaktan ka ni Kara, lahat na lamang ng tao sa paligid mo ay magiging kalaban mo. Napakunot ang noo ni Marco at nagsimula ng sumikip ang kanyang dibdib. Hindi ko naman sila ginugulo, sagot niya, ngunit may alinlangan sa kanyang tono. Ginagawa ko lang naman ang lahat para makabawi, para magtagumpay, kaso parang wala nang ang mangyayari. Marco, sagot ni Jan, hindi mo na kayang baguhin ang nangyari. Kailangan mo nang mag-move on. Ang sakit na nararamdaman mo, hindi mo pwedeng itapon sa ibang tao. Hindi mo pwedeng gawing dahilan ng mga pagkatalo mo sa personal na buhay para magmukhang masama ka sa iba. Tahimik na tumayo si Marco at tinitigan ng mga papeles sa kanyang desk. Naisip niyang baka nga tama si Jan na ang galit at ang sakit na nararamdaman niya ay hindi dapat idaan sa ibang tao. Hindi niya tuloy maiwasang magtaka. Hanggang kailan ko pa ba ipagpapatuloy ang ganitong buhay? Pare, sabi ni Jan, pinipilit na maging malinaw. Hindi masama na masaktan, pero masama kapag hinayaan mong ang sakit na yon ang magdikta ng mga desisyon mo. Kung hindi ka magbago, baka mawalan ka ng lahat ng mga taong may malasakit sa'yo. Napabuntong hininga na lamang si Marco sa sinabi ng kanyang kaibigan sa kanya. Paglipas ng mga araw, naging mas malala pa ang sitwasyon ni Marco sa kanyang kumpanya. Hindi lamang ang mga benta ang bumagsak, pati na rin ang moral ng mga empleyado at tiwala ng mga investors ay unti-unting nawasak. Isa na namang masakit na katotohanan ang humarap kay Marco. Si Mr. Santos, ang pinakamahalagang investor ng kumpanya, ay nag-withdraw ng kanilang investments. Ang balita ng posibleng pag-alis ng iba pang mga investors ay parang kalabit ng alarm bell na gumising dito kay Marco. Isang hapon, nadatnan ni Marco ang marketing team sa kanilang meeting room. Walang anuman kung hindi ang mga bulong-bulungan at ang mga walang kibo na muka. Nang pumasok siya, agad niyang naramdaman ang tensyon sa hangin. Hindi na siya nakapagpigil at tumulak ng mabilis sa harap ng mga miyembro ng team. Anong nangyayari? Bakit ganito na lang ang sales ng kumpanya? Galit na tanong ni Marco. Wala na bang kwenta ang management na to? Hindi pwedeng ganito na lamang palagi ang benta. Gawan niyo ng paraan, or else, kayo ang mawawala ng trabaho. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad sa harap ng mga empleyado at tinitigan sila ng may matalim na mga mata. Hindi niya napansin na ang tono ng boses niya ay nagsisimula ng magbago mula sa galit patungo sa pighati. Isa sa mga staff ang nagtakda ng mga mata sa kanya at ito ay kumalma. Sir Marco, sabi niya, gusto ko pong ipakita sa inyo ang isang bagay na baka magpaliwanag kung bakit nagkaroon ng decline sa sales natin. Inabot ng staff ang isang tablet kay Marco. Pinanood ni Marco ang isang video na ipinasigat sa social media.
Isang insidente kung saan isang rider na may motor na naka-helmet ang pinagsisisigawan ng isang mayabang na tao na mayamang nagmamaneho ng Ferrari. Mabilis na sumakit ang dibdib ni Marco nang makita ang video na yon. Malinaw na ang taong nagmura at nang insulto sa rider ay walang iba kung hindi siya, si Marco Ramirez. Ang mukha ng CEO ay tinapon sa publiko bilang isang mayabang, walang pakialam sa ibang tao at masama ang ugali. Muntikan na siyang mawalan ng malay sa mga oras na yon. Ang kanyang mga salita ay nag-e-echo sa kanyang utak at unti-unti niyang nare-realize ang buong lawak ng epekto nito sa kanyang reputasyon. Si Marco ay naupo sa isang sulok ng silid at tinakpan ang mukha ng dalawang kamay. Alam niyang hindi lang ang marketing department ang may kasalanan. May kasalanan siya sa lahat ng ito. No, hindi pwede to, sabi niya sa kanyang sarili habang binabaybay ang lahat ng nangyari. Naalala niya ang insidenteng iyon sa kalsada, kung saan siya mismo ang naging ugat ng kalituhan at pati na rin panghusga. Ano na naman bang nangyari sa iyo, Marco? Kailan ka pa ba naging ganito? Maya-maya ay pumasok si Jan na may malungkot na ekspresyon sa muka. Si Jan ay alam ang pinagdaraanan ng kaibigan, ngunit hindi niya rin nakayanan ang mga pagbabago sa ugali nito. Pumasok si Jan sa silid at nakita niya roon si Marco, nakaluhod sa harap ng kanyang desk. Hawak ang kanyang mukha. Naglakad siya papunta kay Marco. Ang mga hakbang ay maingat at mabigat. Alam niyang hindi madaling tanggapin ni Marco ang lahat ng mga nangyari, pero kailangan niyang harapin ang katotohanan. Marco, may hinahong tanong ni Jan. Napatingin si Marco kay Jan at nakita ni Jan ang pag-asa at takot na nararamdaman ng kaibigan. Malinaw na ramdam ni Marco ang bigat ng mga pagkatalo. Hindi lang sa negosyo, kung hindi pati na rin sa kanyang pagkatao. Pare, sabi ni Marco, ang boses ay nahulog at mahina. Ang lahat ng nangyayari, lahat ng pagkatalo, ang kumpanya, ang mga tao, pati na rin ako. Nagkakandahirap na. Ano ba ang nangyari sa akin? Bakit ako naging ganito? Marco, sagot naman ni Jan. Nag-aalalang tinitigan ng kanyang kaibigan. Hindi ka dapat magtago sa mga pagkatalo mo. Kung gusto mong bumangon, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng mali sa buhay mo ay ibang tao ang may kasalanan. Si Marco ay nanatiling tahimik. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Hindi siya makapaniwala na ito ang naging katapusan ng lahat ng pinagmulan ng kanyang mga ambisyon. Hindi niya alam kung papaanong magsisimulang muli. Si Kara, umubo si Marco. Ang mga salita ay sumakit sa kanyang lalamunan. Bakit ganun ang nangyari? Minahal ko naman siya pero anong ginawa niya? Iniwan niya ako. Ang mga mata ni Marco ay nagsimulang magliyab ng galit. Ngunit napansin niyang siya pa rin ang may kasalanan. Hindi siya makapaniwala kung paano ang pagkatalo sa personal niyang buhay ay nagdala ng lahat ng ito. Pare, hindi mo siya pwedeng gawing dahilan ng lahat ng ito. Sagot ni Jan na may pagkaunawa sa pinagdadaanan ng kaibigan. Oo, nasaktan ka at hindi mo pa ata tanggap ang lahat ng nangyari sa inyo ni Kara. Pero hindi po pwedeng magpatuloy ka na lamang sa ganito. Kung maghihintay ka pa ng ibang tao para mapatawad sa'yo, baka maubos ang oras mo. Si Marco ay umiling. Ang mga mata niya ay puno ng pagdududa. Ang mga investor ko, nag-withdraw na. Ang mga empleyado ko, galit sa akin. Tapos ngayon, ang social media, pati ako, binalikwas na sa publiko bilang isang mayabang na CEO. Pati ang buong kumpanya, tinatamaan na. Alam ko, sabi ni Jan, pero may pagkakataon pa. Kung magpapaapekto ka sa galit at pride mo, wala nang mangyayari. Hindi lang sa negosyo mo, pati na rin sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya kung gusto mong ayusin ito, magbago ka, Marco. Nag-isip si Marco ng ilang segundo. Alam niyang may point si Jan, pero mahirap itong tanggapin. Paano? Paano ko babawiin ang lahat ng nasira ko? Hinawakan ni Jan ang balikat ni Marco at tumingin sa kanyang mga mata. Hindi mo kayang baguhin ang nakaraan, pero may power ka pa sa ngayon. Kung gusto mong ibalik ang tiwala ng mga tao, magsimula ka sa pagiging tapat sa sarili mo. Magsimula ka ng mga malilit na bagay. Alamin mong humingi ng tawad.
At isa pa, bilang CEO ka, ikaw dapat ang magsisimula ng pagbabago bago pa mahuli ang lahat at lumubog ka na sa kinalalagyan mo. Habang tinititigan ni Marcos dyan, unti-unti na naisip niya na hindi pa nga huli para sa lahat ng ito. Bagamat mahirap aminin, naramdaman niyang nagsisimula na siyang matanggap na siya mismo ang nagdulot ng pagkatalo sa kanyang buhay at pati na rin sa kanyang negosyo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa huli para itama ang mga pagkakamali at magsimulang muli. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula si Marco na ayusin ang kanyang mga problema. Hindi lang sa negosyo, kung hindi pati na rin sa mga relasyon niya sa mga tao sa paligid niya. Sa harap ng mga empleyado, humarap siya at humingi ng tawad para sa kanyang mga maling pag-uugali. Pumunta siya sa bawat isa sa mga investors at inamin ang kanyang mga pagkakamali. Nagbigay ng malaking konkretong plano upang ayusin ang kumpanya. Si Marco ay halos hindi na matulog sa mga nakaraang linggo. Ang mga mata niya ay namumula sa kakaisip ng mga solusyon upang maisalba ang kumpanya. Sa bawat pagising, ang unang pumapasok sa isipan niya ay kung papaano niya mapapalakas muli ang negosyo, kung papaano siya makakahanap ng bagong investors, at kung papaano niyang matutulungan ang kanyang mga empleyado na makabawi sa hirap ng mga nakaraang buwan. Araw-araw ay nag-aaral siya ng mga estratehiya ng mga matagumpay na CEO. Nagbabasa ng mga artikulo at nakikipagkonsulta sa mga eksperto. Hindi madali. Hindi lang ang kumpanya ang marunong, pati na rin ang kanyang personal na buhay ay puno ng mga basag na pangarap at nasirang pride. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay na lamang ang kanyang sigurado. Kailangan niyang bumangon. Isang araw, habang siya ay abala sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang, sumunod ang kanyang telepono. Isa itong tawag mula kay Jan. Pare, nag-isip na ba kayo kung paano niyo nilinisan ang pangalan ng kumpanya? Sagot ni Jan. Halatang may bigat sa kanyang tinig. Naisip ko nga na magpakita ako sa publiko. Kailangan kong humingi ng tawad, hindi lang para sa motor rider, kung hindi pati na rin sa mga investors at pati na rin sa mga empleyado ko. Alam kong sa isang salita lang, kaya kong mapatawad ang sarili ko at makuha muli ang tiwala ng mga tao. Sa kabila ng kanyang kaba, nagdesisyon si Marco na magsagawa ng public apology. Hindi siya natatakot sa media, kung hindi sa kung papaanong tatanggapin ng publiko ang kanyang mga salita. Alalahanin, isang public figure siya. Isang CEO na kilala sa pagiging mayabang at pati na rin matapang at ang mga kaganapang nangyari sa kalsada, hindi madaling kalimutan. Inihanda ni Marco ang kanyang pahayag, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Habang nag-iisip, bumalik sa kanyang alaala ang mga salitang binitawan sa kanya sa social media, ang mga galit na pahayag sa motor rider at kung papaano siyang binatikos ng buong bansa. Kung hindi siya magiging tapat at tagapagpakita ng pagpapakumbaba, baka hindi na niya matulungan ang sarili at pati na rin ang kanyang kumpanya. Dumating ang araw ng press conference at ang mga reporters ay nagtipon sa harapan ng podium. Si Marco, nakasuot ng normal na damit, ay naglakad papunta sa harap ng maraming kamera. Dahan-dahan niyang inabot ang mikropono at nagsimulang magpaliwanag sa harap ng mga reporter at kamera. Magandang hapon. Ako po si Marco Ramirez, CEO ng Ramirez Industries. Ako po ay humingi ng paumanhin sa mga maling akbang na aking ginawa at sa mga hindi tamang pahayag na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan. Sa isang insidente kamakailan, nagalit po ako sa isang motor rider. Ibinato ko po ang mga salitang hindi ko po dapat nasabi. Nais ko pong linawin na ang aking galit sa oras na yon ay hindi nakabase sa kanya kung hindi sa aking mga personal na problema. Pero wala po akong karapatang idaan ng galit ko sa ibang tao. Sumulyap siya sa mga reporters at patuloy na nagsalita na may mabigat na loob. Ang ginagawa ko po ay hindi sumasalamin sa kung ano po ang tamang asal. As a CEO, responsibilidad ko po na magpakita ng magandang halimbawa, hindi lang sa mga empleyado ko, kung hindi pati na rin sa lahat ng tao. Ang pangyayaring ito ay isang malaking pagkakamali at ipinagpapatawad ko po ang sarili ko dahil natutunan ko po mula dito. Pinilit niyang makatawid sa mga salitang iyon at sa bawat pagkakataon
na tumitingin siya sa mga kamera, nararamdaman niyang nagiging magaan ang pakiramdam niya. Hindi ko po ginigiit na wala akong kasalanan. Sa totoo lang, ako po ang may pinakamalaking pagkukulang. Hindi ko po kayang i-blame ang iba. Ako po ay maghahanap ng paraan upang matutunan ko kung paanong maging mas mabuting leader. At tatahakin ko po ang daan na iyon para sa ikakabuti ng kumpanya. Muling nagsalita si Marco. Ang mga mata ay nagpapakita ng seryosong paninindigan. Sa motorrider na naapektuhan ng insidenteng iyon, nais ko pong mag-sorry sa'yo. Wala po akong karapatang mang-insulto o magmura. Hindi po ako dapat na maging ganito. Pinagsisisihan ko po ito at sana po ay magpatuloy ang inyong buhay ng may kapayapaan at respeto. Ang mga reporter ay tahimik habang siya ay nagsasalita at ilang segundo ang lumipas bago may nagtanong. Mr. Ramirez, ano po ang mga hakbang na gagawin niyo upang maibalik ang tiwala ng publiko at mga investor sa inyong kumpanya? Ang unang hakbang po ay ang pagiging humble. Hindi lang po sa inyong lahat, kung hindi sa mga empleyado at investors ko. Gumagawa po ako ng mga plano para itama ang mga pagkakamali sa loob ng kumpanya. Magiging transparent po kami sa lahat ng aspeto ng operasyon at ipapakita po namin na ang aming kumpanya ay hindi lang basta negosyo. Kami po ay may malasakit sa mga tao. Pagkatapos ng press conference, nagpatuloy si Marco sa kanyang mga hakbang upang itama ang lahat ng nasira sa loob ng kanyang kumpanya. Humarap siya sa mga empleyado at humingi ng tawad sa mga naging epekto ng kanyang mga pagkakamali sa kanilang trabaho at buhay. Sa isang town hall meeting, nagsalita siya sa harap ng mga kasamaan sa trabaho. Alam ko na marami sa inyo ang nadismaya at nainis sa akin sa lahat ng mga naging desisyon ko. Hindi ko po kayo tinutulungan. Nagkaroon ako ng mga pagkakamali at nararamdaman ko ang sakit ng inyong mga hinaing. Nais ko sanang ipagpatuloy ang pagtutulungan natin at magtulungan tayo upang makabangon. Habang nagsasalita, ramdam ni Marco ang bigat ng kanyang mga salita. Pero alam niyang ito ang unang hakbang upang makuha muli ang kanilang tiwala. Sa mga susunod na linggo, gumawa siya ng mga konkretong hakbang upang itama ang mga nakaraang pagkakamali. Kabilang ng pagpapabuti ng mga marketing strategies, pagpapatibay ng relasyon sa mga investors, at ang pagpapalawak ng mga programa para sa mga empleyado. Isang araw, habang si Marco ay nakaupo sa kanyang opisina sa mansyon, nagring ang kanyang telepono. Tumango siya kay Clara, ang kanyang sekretary, habang iniisip kung sino ang tumatawag sa kanya. Marco, may tawag po mula kay Mr. Villaferte. Si Ethan Villaferte, sabi ni Clara na may pagka-impress sa boses nito. Tinutok ni Marco ang pansin sa pangalan. Ang pangalang Ethan Villaferte ay isang big-time businessman na kilala sa buong bansa. Isa sa pinakamayamang tao sa industriya ng negosyo. Aminin man ni Marco, hindi pa siya nakatagpo ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Villaferte, kaya't nagulat siya nang makuha niya ang tawag mula dito. Pakisabi kay Mr. Villaferte na I'm available now. Mabilis na sagot ni Marco habang iniisip kung ano ang dahilan ng tawag. Nag-aalangan man sa simula, pinasa ni Marco ang email na ipinadala ni Clara. Mr. Villaferte is interested in making a multi-billion peso investment in your company. Nakasulat sa email. Tumigil sandali si Marco. Bilyones? Para bang isang panaginip lamang. Ang kumpanyang noon ay nanganganib na, ngayon ay may isang napakalaking investor na handang magtiyaga sa kanila. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang nagpasya siyang makipagkita kay Ethan Villaferte. Inayos niya ang kanyang kasuotan at ang kanyang mga plano para sa business meeting. Ang lahat ng paghihirap at pagsusumikap sa nakaraang mga linggo ay tila may bunga. Ito na ata ang simula ng kanyang pagbangon. Kinagabihan, dumating si Marco sa De Luna Restaurant, isang high-end restaurant sa gitna ng Makati. Sa loob ng resto, ang ambience ay pino at tahimik. Nang pumasok siya sa reserve room, nakita niyang naroon na si Ethan Villaferte na nakaupo sa isang paboritong table sa tabi ng bintana. Si Ethan ay isang gwapo at matangkad na lalaki. Nakasuot ng itim na designer suit at tinutok ni Marco ang kanyang mga mata kay Ethan at naisip na hindi niya pa nakikita ang mga mata ng taong ito. Ngunit tiyak na magaan sa pakiramdam ang aura ng lalaking ito. Nang nilapitan ni Marco,
Nakangiti si Ethan ay tinanggap siya ng may pagkakalapati ang pakitungo. Good evening, Mr. Ramirez. I'm Ethan Villaferte. Nagpapasalamat ako na nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkita ulit. Sinabi nito nang may hindi may paliwanag na init sa tinig. Ulit? Tanong niya, ngunit ngumiti lamang si Mr. Villaferte. Habang sila ay nag-uusap at nagsisimula sa mas mabangis na negosasyon, napansin ni Marco na pamilyar ang boses ni Ethan. Ngunit hindi niya kaagad naisip kung saan. May mga bagay na malabo sa kanya. Si Ethan ay may mga tanong na tila isang profesional na negosyante. Matibay, may tiwala, at matalim sa mga detalye. Ngunit hindi ito nagpatuloy na hindi nagsanhi ng pangyayaring nakakagulat. Habang tumatakbo ang oras at ang mga negosasyon, napansin ni Marco na masyado siyang komportable sa pakikipag-usap kay Ethan. Para bang may isang koneksyon na hindi niya kayang maipaliwanag. Ibinaba ni Ethan ang kanyang wine glass at tinitigan si Marco ng seryoso. Mr. Ramirez, may tanong ako sa iyo. Sabi ni Ethan, ang boses ay may kalakip na kabuntot ng humor. Hindi mo ba ako naalala? Alam ko na hindi ito ang unang pagkakataon tayo nakita. Nagulat si Marco at ni-stuck sa ilang sandali. Ngumiti si Ethan at nagsimulang magbiro. Baka nga hindi mo ako matandaan dahil ako'y naka-helmet noon. Napalunok si Marco. Nagbago ang kanyang ekspresyon at ang init sa katawan ay kumalat. Isang matinding kaba ang pumasok sa kanyang dibdib. Ang boses na yon, ang tono ng pagsasalita at ang pag-uusap nila sa kalsada. Hindi. Nagulantang siyang sumagot. Habang ang mga mata niya ay malaki sa gulat. Oo, sagot ni Ethan na may bahagyang pagtawa. Yung motor rider na sinisigawan mo lang naman sa daan at yung kumalat sa social media, ako yun. Si Marco ay napatulala. Hindi niya kayang mag-isip ng tama sa mga sandaling iyon. Pati ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mag-init dahil sa kahihiyan. Hindi niya inaasahan na ang motor rider pala na kanyang pinagsasalitaan ng hindi maganda ay ang isang pinakamayamang tao sa bansa, si Ethan Villaferte. Ang investor na nakaupo ngayon sa harap niya at handang mag-invest ng bilyon-bilyon sa kanyang kumpanya. Ang motor rider na kanyang pinagsisigawan sa kalsada. Yup, and yes, I saw your public apology. Patuloy ni Ethan. At honestly, I hope it's genuine. Pero sana, hindi lang pakitang tao yun ha, Mr. Ramirez. Habang si Marco ay hindi makapagsalita, si Ethan ay patuloy ng umingiti ng may halong lambing at kabaitan. Sabi ko na nga ba sa sarili ko baka kung tutulong ako sa'yo, makakapagbagong buhay ka. Kasi naintindihan ko na, ang mga tao tulad natin, hindi perpekto. Sa ilalim ng kanyang utak ay naguguluhan ang magkahalong hiya at pagkabigla. Alam ni Marco na may malaking moral lesson sa lahat ng ito. Hindi ko akalain na ikaw pala yun. Ikaw pala si Ethan Villaferte. Na ang mga salitang yon ay napakahirap bitawan mula kay Marco. Napakabigat ng pagkalito sa kanyang isipan. Nais niyang magtago, ngunit hindi siya pwedeng magpatalo. Ngumiti si Ethan at nagbigay ng isang pagtingin kay Marco na may halong pangunawa at respeto. Walang problema. Sabi ko nga, forget about that incident. But let's confuse on what comes next. I'm here to talk business. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Marco. Mr. Villaferte. Nagsimula siya. Nanginginig ang kanyang tinig. Si Ethan ay tumingin sa kanya at ito ay ngumiti. Ang mga mata ay may malasakit ngunit seryoso. Kung hindi ko pa sasabihin ito, hindi ko siguro kayang magpatuloy sa buhay ko na may buo pang respeto sa sarili. Patuloy ni Marco. Gusto ko sana humingi ng tawad. Totoo po na nahulog ako sa isang maling pag-iisip at hindi ko po kayang itago ang sakit ng pagkakamali na yon. Kung may babalik ko lamang sana ang oras, hindi ko po sana kayo tinuring na mababa dahil lang sa itsura at dahil lang sa nakamotor kayo. Tumahimik sandali si Ethan at tila pinag-iisipan ng mga salitang iyon. Alam ko, Mr. Ramirez, ang mga tao, minsan kailangan lang ng isang pagkakataon upang matutunan ang tunay na halaga ng ibang tao. Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Alam mo bang, pwede akong maghiganti? Pwede kitang hilahin pabagsak sa lupa, ngunit ayokong maging masama. Napatingin si Marco kay Ethan at ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Hindi siya nagiganti kahit na may pagkakataon siyang magiganti.
Isang malalim na pagninilay na nagsasabi na mas mataas pa si Ethan sa kanyang pagiging tao kaysa sa material na mga bagay. Alam ko po na hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano kalaki ang kasalanan ko at hindi ko rin po kayang magtakip pa ng mga dahilan. Kaya lang po ako humihingi ng tawad dahil hindi ko dapat pinagbatayan ang itsura o ang pagkatao ninyo. Sabi ni Marco, ang mga mata niya ay may pagnanasa sa ibang bagong simula. Ngumiti si Ethan. Tanggap ko na, Mr. Ramirez. At sa tingin ko, natutunan mo na ang pinakamahalagang aral na hindi lahat ng bagay ay nakikita sa unang tingin. Ang isang tao ay hindi dapat husgahan base lamang sa panlabas. Ikaw man o ako, lahat tayo ay may mga kwento, mga laban at mga pangarap. Ang tawag sa buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamataas, kung hindi kung papaano natin tinutulungan ng isa't isa na maging mas mabuting tao. Si Marco, na ngayon ay nakangiti, ay nakaramdam ng isang bagong kalayaan sa kanyang puso. Natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o posisyon sa buhay. Natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa pagpapakumbaba at pagtanggap ng pagkatalo at sa pagnanais na mas maging mabuting tao sa bawat hakbang. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap patungkol sa negosyo. At sa bawat hakbang na tinatahak nila, nararamdaman ni Marco na ang kanyang puso ay mas magaan na. Ang negosyo at ang buhay niya ay hindi na lamang nakabatay sa material na bagay. Naging malinaw sa kanya na ang tunay na halaga ng tagumpay ay ang respeto ng tao at ang pagpapakumbaba upang magbago at maging mas mabuting leader. Pagkatapos ng usapan, nakaramdam siya ng isang bukas na pagkakataon. Mr. Villaferte, sabi ni Marco, alam ko pong malaki ang pagkakamali ko sa inyo. Ang inyong desisyon na mag-invest sa amin ay isang bagay na hindi ko basta-basta matatawaran. Alam ko po na hindi ito dahil sa negosyo lang, kung hindi dahil sa pagkakataon na magbago at magpatuloy. Nais ko po kayong pasalamatan at sana'y magsimula ang ating partnership na may tamang pag-unawa sa isa't isa. Stop using po. Instead, just call me bro. Napangiti naman si Marco sa sinabi ni Ethan. Hindi siya makapaniwala na ganito pala ito kahampol at sobrang bait na tao. Kaya walang duda kung bakit sobrang yaman ito. Okay bro, at sana magtulungan tayo para sa isang maganda at maligayang hinaharap. Sagot ni Ethan. Ang mga mata ay puno ng positibong pananaw. Walang ibang paraan kung hindi ang magtulungan at ang ating mga pagkakamali ay hindi dapat maging sagabal sa ating paglago. Sa gabing iyon, hindi lamang isang malaking investment ang napag-usapan nila. Isang bagong simula ang nagbukas para kay Marco. Isang pagkakataon upang magbagong buhay at muling magtayo ng kanyang mga pangarap. Hindi lang sa negosyo, kung hindi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Isang bagong pagkakaibigan ang nagsimula. Habang ang mga ilaw sa luna ay dahan-dahang nawawala sa dilim, si Marco naman ay nakatayo at nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Hindi na siya takot sa mga pagkatalo. Alam niyang ang pinakamahalaga ay hindi ang pagkatalo, kung hindi ang pagkakataon na magsimula. Ang buhay ay hindi palaging tuldok sa pagkatalo. Minsan, ang tunay na simula ay nasa bawat hakbang ng pagpapakumbaba at paghinilay. Sa kabila ng lahat ng kabiguan at kalituhan, nagpasya si Marco na magsimulang muli. Alam niyang hindi sapat na mag-apologize at makuha ang tiwala ng mga tao. Kailangan niyang magpakita ng tunay na pagbabago, hindi lamang sa negosyo, kung hindi sa kanyang sarili. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang negosasyon, naramdaman ni Marco na ito ang pagkakataon na hindi na niya dapat palampasin. Isang malaking oportunidad para sa kanya at sa kanyang kumpanya. Ngunit higit sa lahat, natutunan ni Marco ang pinakamahalagang aral. Ang hindi mo malalaman kung sino ang iyong makakasalubong sa buhay. Maaaring ang mga pagkakamali mo sa nakaraan ay nagiging daan para sa mas malaking pagkakataon sa hinaharap. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi lang isang malaking investment ang nangyari. Ang tunay na yaman na nakuha ni Marco ay ang bagong pananaw sa buhay, ang kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan, at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Hindi lahat ng pagkatalo ay nagdudulot ng pagkatalo sa dulo. Minsan, ito ay magsisilbing gabay patungo sa tagumpay. Sa mga sumunod na araw, nakita ni Marco ang kanyang kumpanya na muling tumataas, hindi lamang sa aspeto ng pera,
kung hindi pati na rin sa aspeto ng moralidad at integridad. Ang mga empleyado niya ay nagsimulang magtiwala muli sa kanyang liderato. Ang mga investors ay bumalik sa kanya at ang mga tao sa paligid niya ay nakaramdam ng isang bagong pag-asa. Si Marco na dati ay puno ng ego at pride ay natutunan ng pinakamahalagang aral. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kung hindi sa kakayahang magbago at magpatuloy, sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa at sa pagiging totoo sa sarili. Isang taon matapos ang gabing iyon, ang kumpanya ni Marco ay nakapag-expand at siya mismo ay nagsimula ng iba't ibang mga proyekto na nakatulong sa maraming tao. Sa bawat hakbang ng tagumpay, palaging naaalala ni Marco ang mga salitang binitawan ni Ethan, ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magbago at ng tunay na pagkakataon upang muling buuin ang kanyang mga pangarap. Sa uli, si Marco ay naging isang leader na hindi lamang hinahangaan dahil sa kanyang negosyo, kung hindi dahil sa kanyang malasakit sa iba at sa kanyang pagiging bukas sa mga pagkakataon ng pagbabago at sa bawat tagumpay na kanyang natamo. Alam niyang ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya ay hindi ang kung gaano kalaki ang kanyang kita, kung hindi kung gaano kalaki ang kanyang puso sa pagtulong sa iba. Makalipas ang ilang buwan mula nang magbukas ang bagong simula para kay Marco, nagpatuloy siya sa pagtahak ng landas na puno ng mga pagbabago. Ang dating CEO na puno ng pride at pati na rin ego ay naging isang mas bukas na leader, hindi lang sa negosyo, kung hindi sa personal niyang buhay. Naramdaman ni Marco na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa mga numero at kontrata. Sa mga hakbang ng kanyang buhay, natutunan niyang mahalaga ang bawat tao sa kanyang paligid, mga empleyado, kasosyo, kaibigan, at pamilya. Sa kabila ng lahat ng pag-unlad na nangyayari sa kanyang kumpanya, si Marco ay hindi nakatuon lamang sa sarili niyang tagumpay. Sa bawat hakbang ng kanyang negosyo, isa lang ang layunin niya, kung papaano niya matutulungan ang iba at magbigay ng oportunidad sa mga taong nangangailangan.